Magandang araw! Ang ating asignatura sa araw na ito ay edukasyon sa pagpapakatao. Halina at samahan akong talakayin ang tungkol sa pagsusuri sa dulot ng mga impormasyon. Ako po ang Teacher Lani. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang pagbibigay halaga sa katotohanan. Naipakita mo ito sa pamamagitan ng pagsusuri ng balitang napakinggan, patalastas na nabasa o narinig, napanood na programang pantelebisyon at nabasa sa internet. Magiging sentro naman ang bagong araling ito at ang pagtukoy sa mga dulot o epekto ng mga impormasyong inihahatid ng dyaryo, magazine, radyo, pelikula, telebisyon at internet. Magiging sentro naman ng bagong araling ito ang pagtukoy sa mga dulot o epekto ng mga impormasyong inihahatid ng dyaryo, magazine, radyo, pelikula, telebisyon at internet. Tutukuyin mo ang mabubuti at masasamang dulot ng mga impormasyong mula sa mga nabanggit, tulad ng ginagawa sa mga larawan mula sa Save the Children. Batid mo na ba ang mga mabubuti o magagandang dulot ng pagkakaroon ng kaalaman mula sa mga ito? Sa kabilang banda, alam mo rin ba ang maaaring maging masamang epekto ng mga impormasyong hatid ng mga ito? Kung hindi pa, malalaman mo sa mga susunod na gawain. Kung oo, palalimin pa ang iyong kaalaman. Batid mo ng marami kang impormasyong makukuha mula sa dyaryo, magazine, radyo, pelikula, telebisyon at internet. Ang mga ito ay maaaring magdala ng mabuti at di mabuting dulot. Alam mo ba kung ano ang mga ito? Subukin at tuklasin mo. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Mag-isip ng mabuti at di mabuting dulot ng mga impormasyon sa iyo at sa pamilya. Sundin ang forma ng halimbawa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Mabuting dulot, di mabuting dulot. Ang mga impormasyong iyong natatanggap ay maaaring makatulong o makapaminsala sa iyo at sa miyembro ng iyong pamilya. Upang higit mong maunawaan, narito ang mga mabubuting dulot ng mga ito. Pagkakaroon ng bago at karagdagang mga kaalaman. Pagiging updated o may alam sa kasalukuyang mga pangyayari. Paglawak at paglalim ng pagkaunawa. Pagkakabatid sa katotohanan. Hindi lahat ng impormasyon ay mapakikinabangan. Mayroon ding mga di mabuting dulot ang mga ito, tulad ng pagkalito dahil sa dami at iba-iba, hindi pagkakaunawaan o pag-aaway, pagkakaiba-iba ng mga pinaniniwalaan, pag-aalala o takot sa mga tao. Paano mo ba matitiyak na ang mabuting dulot lang nito ang matatanggap mo? Paano mo maiiwasang maranasan ang di mabuting dulot ng mga impormasyon? Basahin ang tula at pagyamanin ang iyong kaalaman. Ang pamagat ng tula, Ako ay Mapanuri. Aking nababatid na iyong mga impormasyon, mabuti ang dulot, minsan na may masama iyon. Kaya aking sinusuri at binibigyang atensyon upang maging wasto ang kilos kung itutugon. Bagong kaalaman ay aking palalawakin, pagkaunawa naman aking palalimin. Kasalukuyang pangyayari ay alam ko rin, wasto at katotohanan aking tatamuhin. Marami mang nababasa ay hindi ako malilito. Aalamin ang tunay upang wag magkagulo. Lilinawin ang balita at takot ay iwawaksi ko. Paniniwalaan din lamang ang tama o totoo. Protektahan ang sarili at kasapi ng pamilya. Tsismis ay wag pansinin o ikalat sa iba.
Piliin ang palabas sa telebisyon o pelikula. Suriin ang magasin upang tama ang mabasa. Gawain sa pagkatuto bilang 2, isulat ang tama kung naayon ito sa nilalaman ng tula. Isulat naman ang salitang mali kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, nararapat na palawakin ang mga bagong kaalaman. Ikalawa, pawang mabubuti lamang ang dulot ng mga impormasyon. Ikatlo, kailangang siyasatin ang balita upang bigyang linaw kung tama nga ba ang nilalaman nito. Ikaapat, tama lang na malito dahil maraming nababasa. Ikalima, huwag maniniwala hanggat hindi napatutunayan na tama o totoo ang mga impormasyong nakalap. Gawain sa pagkatuto bilang 3, sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, ang mga impormasyong makukuha sa dyaryo, magasin, telebisyon, pelikula at internet ay magdudulot ng A. Mabuti, B. Di mabuti, C. Saya, D. A at B. Ikalawang bilang, ang mga sumusunod ay mabuting dulot ng mga impormasyon maliban sa A. Pagkakaroon ng bago at karagdagang mga kaalaman, B. Paglawak at paglalim ng pagkaunawa, C. Pagkalito dahil sa dami at iba-iba, at D. Pagkakabatid sa katotohanan. Ikatlo, ang hindi magandang dulot ng mga impormasyong natatanggap ay A. Pagkakaiba-iba ng mga pinaniniwalaan, B. Hindi pagkakaunawaan o pag-aaway, C. Pag-aalala o takot sa mga tao, D. Lahat ng nabanggit. Ikaapat, ang sitwasyong nagpapakita ng hindi magandang epekto ng impormasyon ay A. Mas dumami ang kaalaman ni Avria dahil sa mga nabasa, B. Natuklasan ni Kurt ang katotohanan dahil nagsiyasat siya, C. Nag-away ang magkaibigan dahil magkaiba ang alam nila, at D. Nasasagot ni Rose ang mga tanong dahil updated siya. Ikalima, upang hindi maging biktima ng maling impormasyon, kailangan mong maging A. Mapamaraan, B. Mapagduda, C. Mapaniwalain, D. Mapanuri. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang Teacher Lani.